Tahimik, madilim, walang kuryente, at tanging buwan lang ang nagpapaliwanag sa paligid tuwing gabi. At sa umaga, ang makipot at bako-bakong kalsada naman ang makikita ng mga taga-Sitio Pucanil, Barangay San Roque, sa bayan ng Bulalakaw na tinatawag ring Bulalayo dahil nasa dulong bahagi ito ng Oriental Mindoro. Pangingisda at pagsasaka lang ang hanap buhay ng mga tao dito, kaya't limitado ang pag-asang maiangat ang estado ng kanilang kabuhayan. Noon ay nagsisimula nang makilala sa larangan ng turismo ang bayan ng Bulalakaw. Kaya madalas, narerentahan ng iilang bangka ng mga taga-Pucanil upang maihatid ang mga turista sa mga gandang isla ng Bulalakaw. Kaya naisip itatag ang samahan ng mga mangingisda at magsasaka ng Pucanil noong Marso taong 2017 upang maging gabay sa panibagong hanap buhay na pagpaparenta ng bangka. Kami po ay hinikayat ng aming barangay captain na magkaroon ng isang samahan. Tinulungan kami ng Tourism Office at LGU ng Bayan ng Bulalakaw at ng LGU din po ng Barangay San Roque. At nung dumating ang samahan, medyo nagbago ang pamumuhay ng mga miyembro. Ito pong Pucanil na ito, hindi po to ganito na kaagad kaganda. Nagsimula po na puro po puno ng aroma. Sobrang sukal po talaga siya. Sa paglilinis, natuklasan nila ang ganda ng kanilang baybay dagat. Kaya't inayos nila ang lugar upang gawing Pucanil Beach Resort. Ito po yung napili naming lugar. Pinagtulong-tulungan po namin ng 36 member. Yung paglilinis namin po ay bayanihan at may sariling dalang pagkain. Dahil sa malaparaisong katangian, unti-unting nakilala ang kanilang lugar na dinayo na ng mga tao at noon ay nagsisimulang tawaging El Nido ng Mindoro. Nagsimulang kumitang samahan mula sa pamamahala ng resort na kanilang itinaguyod. At dahil walang kuryente, solar power lang ang paraan para mailawan ang mga bisita. Hanggang sa naputol ang dayo ng pag-asa nang biglang dumating ang pandemya ng COVID-19 na nagpahinto sa ekonomiya ng buong daigdig. Hindi kami nawala ng pag-asa na makakabawi sa sunod ng mga tao na darating. Kasi ang ginawa namin dito, nagtatrabaho kami araw-araw na walang sinasahod, walang kung ano man kapalit. Ngunit hindi pa man ganap na natatapos ang pandemya, ay nasundan naman ng mga malalakas na bagyo na nagdulot ng pinsala sa kanilang resort na inihahanda para sana sa muling pagbubukas nito. Determinadong makabangon at may pagpatuloy ang nasimulan, kaya't lumapit sila sa Department of Labor and Employment upang humingi ng tulong na nagkaloob naman sa samahan ng bangkang dimotor na nagkakahalaga ng 250,000 pesos. Hindi nagdalawang isip ang Dole Mimaropa na aprubahan ang kanilang project proposal for the enhancement of Pucanil's resort. Aside from agriculture, tourism is also one of the major sources of livelihood in Mimaropa. Kaya naman alam namin na sa tamang pangangalaga at suporta mula sa gobyerno, ang layunin ng samahan na mas paunlarin ang turismo sa Bulalakaw at makilala ang ganda nito sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang bansa ay hindi malayong mararating. Dahil sa programang ito ng Dole, mabilis na nakabangon ang samahan dahil nakadagdag ito sa kanilang pinagkakakitaan at mas marami ng turistang naiihatid sa mga isla. Umagapay naman ang iba pang mga ahensya kasama ang Dole sa pagbibigay ng mga pagsasanay upang mas maayos silang mapatakbo ang samahan at ang kanilang mga proyekto. Welcome to Pucanil Beach Resort! At dahil sa social media, kumalat ang mga larawan at videos ng Pucanil sa internet dahilan upang mabilis na sumikat ang kanilang lugar. Bagamat ang layunin ay dagdag kita ng samahan, nasa puso na rin nila ang pagdamay sa kapwa. Nagtawid sila ng mga kagamitan at materyales sa isla ng Buyayaw gamit ang kanilang bangka ng walang bayad upang makatulong sa konstruksyon ng simbahan ng Adventist. Kaya naman, sila ay biniyayaan ng simbahan ng panibagong bangka. At dahil likas ang pagtulong, naging bahagi sila sa espiritual na rehabilitasyon ng mga rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan. Inihatid sila sa Buyayaw ng walang bayad
At doon naman ay, kumbaga, doon iminumulat ng Adventist yung pagiging isang tunay na mamamayan. Upang mas mapabuti ang serbisyong inihahatid sa mga turista, nagsadya sila sa ahensyang maaaring makatulong upang makaabot ang linya ng kuryente sa kanilang pamayanan. 2021 nung sumula tayo sa Ormeco para maisama ang Pucanil sa Sitio Electrification Project. Kaya nga sa pamamagitan ng Ormeco at ganoon din ng National Electrification Administration ay napondohan yung paglalagay ng halos 8 or 9 na poste hanggang makarating sa ating tourism site. Nagbukas ang mas maraming oportunidad sa pamayanan. Nagkaroon ng mga tindahan habang ang samahan naman ay nakapagpundar ng water pump upang magkaroon ng regular na daloy ng tubig sa komunidad. Mahusay ang naging pamamalakad ng samahan. Kaya muli silang nabigyan ng karagdagang proyekto. Yung Tourist Assistance Center, Souvenir Shop at yung Bahay na Kuya, dagdag pa yung ilang mga financial assistance na binigay natin para makapagpatayo ng dagdag na kubo na magagamit ng mga turista at pag-improve ng kanilang tulay na kawayan. Kaya't hindi lamang mga kasapi ang natutulungan na magkaroon ng hanap buhay. Ang pinapagawa po sa akin ng samahan ay yung concrete na mga kubo, yung paggawa po ng tulay na mga nasisira ang apakan. Ang benefits na nakukuha ko po sa SMP ay yung pagtrabaho ko po na araw-araw. Binibigyan po nila ako ng 500 a day at libre pagkain. The Philippine Coast Guard or PCG Taong 2023, isang oil tanker ang lumubog malapit sa Nauhan, Oriental Mindoro na nagdulot ng oil spill at lubhang nakaapekto sa turismo at agrikultura ng lalawigan. Sa pang-araw-araw na pangangailangan, tumatanggap lamang sila ng ayuda mula sa pamahalaang lokal at nasyonal at tulong ng programang Dole Tupad. So ang ginawa po namin sa 2 buwan, clean up drive po kami sa mga bakawan para po ma-maintain namin yung kalinisan ng mga aming mga mangrove tree planting at yung aming dalampasigan. Kaya't nagbunga ang kanilang pagsisikap. Setyembre ng taong 2023, hinirang ang SMMP ng Local Tourism Stakeholders Excellence Award o LTSEA ng Oriental Mindoro Provincial Tourism Office. Sa pamumuno ng kanilang Pangulo na si Kuya Fred Madera ay utay-utay at dahan-dahan yung pag-angat ng organisasyon. Hindi lang dahil may mga natatanggap silang ayuda mula sa pamahalaan, kundi nagiging self-generating yung kanilang mga tourism activities. Nasundan ito ng mga parangal at pagkilala mula sa iba pang sangay ng pamahalaan. Konkreto na rin ang kalsada hanggang sa kanilang resort, sa tulong ng mga ahensyang sa kanila ay naniwala. At ang pinakamalagang investment ng samahan, edukasyon. Sa edad kong 51, ay bali po kami ay 6 ang sabay-sabay na nag-graduate. Pero po yun ay pinursige naming mag-aral dahil po sa tulong din ng samahan. This time around, ito ay naabot kahit na late na nga, matanda na. Pero still, yung pangarap na makapagtapos, magkaroon ng degree ay nandito at sa pamamagitan ng samahan, ito ay natupad. Edukasyon, kasanayan, hanap buhay, kabilang ang pag-unlad ng mga personalidad ng bawat isa. Mga bagay na hindi lamang pansamantala, kundi panghabang buhay na kaalaman at karanasang tuloy-tuloy na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Dahil ang samahan ng mga mangingisda at magsasaka ng Pucanil ay ang nagsisilbing bangka ng pamayanan na kasamang naglalayag tungo sa inaasam na kaginhawaan. Ating liliparin, may harap mag-ibat, ating tatawirin, sa dulo ng dagat, at kasama mo ako, iisa.